Ang napakatinding laban ni Gaban at ni Imu na actually guys, mas malupit pa nga ang ginawang performance dito ni Gaban compared kay Luffy. Ang napakadaya niya na atake na kayang humiwa ng napakalaking parte ng branch ng Adam Tree at ang paggamit naman ni Imu ng isa pang legendary sword ng ruler. Tinatawag niya ito na Bone Eater Sword or Bone Swallowing Sword. Dito din natin makikita at mare-reveal kung bakit kinamumuhian maging nitong si Imu ang former Pirate King na itong si Roger. Along with the fact na alam talaga nitong si Gaban ang napakaraming mga sekreto maging pagdating kay Joy Boy. Kaya ngayon, hindi lamang tinatarget nitong si Imu itong si Luffy kung hindi maging si Gaban na rin. Dahil masyado daw itong maraming nalalaman. Ang nakakatakot na kahihinat na nitong si Gaban after niyang makipaglaban kay Imu. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1190. Kaya naman, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at natin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Title page tayo guys, makikita natin dito ang batang Luffy kumakain kasama itong si Shanks. At mag-proceed na tayo sa pinaka-context ng chapter. Pinakaunang page, andito na nga si Gaban with an editor's note na nagsasabi na reinforcements, Scupper Gaban. Kitang-kita natin dito guys, nag-clash na nga ang mga acts ni Gaban at nitong si Imu. And honestly hindi nakaka-disappoint dahil hindi dito basta-basta na overpower itong si Gaban. Bagkos, sa clash nilang ito, para bang na-parry lamang niya ang atake nitong si Imu gamit ang Xingtian Axe, considering na ang Xingtian Axe ay isang legendary weapon. And also guys, clarification, confirmation agad tayo dito, hindi pa pala talaga nabubunot ang mga sword na nakabaon sa katawan ni Luffy. Currently, nandito pa rin ang Void Blade, nandito pa rin ang Fragarak. Siguro hindi lang natin masyadong nakita sa previous chapter, pero dito kitang-kita, napakalinaw. Kitang-kita natin dito guys na walang halong kaba, walang halong takot na hinaharap ni Gaban nitong si Imu. Magiging 1v1 nga ito guys dahil incapacitated dito itong si Luffy. And currently, as of now, hinihigo pa rin ng Fragarak ang kanyang life energy. Kaya ngayon, ang magiging matchup talaga ay literally Gaban versus Imu lang. Walang tutulong sa kanya. Pero even up until now, hindi pa rin explained, walang description, walang hint kung ano ang unique ability ng Executioner Axe. Siguro, malalaman na lang natin ito habang tumatagal ang laban. Ngayon guys, kahit naputol na ni Gaban na chop off niya na ang part ng puno kung saan nakatusok at nakapin down nitong si Luffy, hindi pa rin siya makagalaw. Pinapatunayan lang dito na talagang in effect pa rin ang life energy draining capabilities ng Fragarak. Kaya naman, gumawa na naman ng paraan nitong si Gaban. Talagang habang nilalabanan niya si Imu, iniisip niya kung paano niya ililigtas si Luffy. Ang ginawa niya dito guys, habang iniiwasan niya ang mga atake nitong si Imu, inililigtas niya si Luffy, binunot niya ang dalawang sword at inalis niya si Luffy sa battlefield. Hindi naman ganun kalayo, pero sapat lang para hindi siya tamaan ng mga slashes nitong si Imu gamit ang Xingtian Axe. Kitang-kita din natin dito, habang pinapakawalan niya si Luffy, humahanap siya ng blind spot ni Imu. Mga lugar kung saan hindi siya maaabot ng Xingtian Axe. Tulad na lamang ng pagtusok, pagkapit niya sa isa pang branch sa itaas ng Adam Tree na hindi maaabot ng paghampas o pag-swing ni Imu ng Xingtian Axe. Ito ang isa sa pinakamalupit na feat nitong si Gaban. Sobrang bilis ng kanyang movement speed to the point na maging itong si Imu hindi siya masabayan. Kitang-kita nyo naman para bang biglang nagte-teleport na lang itong si Gaban. Habang iniinsulto at sinasabi dito kay Imu na hindi daw siya makapaniwala na ang leader ng mundo, ang king of the world, ay ganitong itsura. Mukhang isang halimaw at hindi katanggap-tanggap. Ngayon guys, merong mga magtataka at iisipin na bakit hindi pa aware, hindi pa alam ni Gaban kung anong itsura ni Imu. Pero kung babalikan natin ang flashbacks, kung iintindihin natin ng mabuti ang context ng previous chapters, hindi pa talaga niya nami-meet si Imu. Tanging si Shanks pa lang. At binantaan sila ni Shanks na at some point, sa future, susugudin sila ng King of the World. At ito na nga ang araw na yon, na nangangahulugan na ang kaharap niya ngayon ay ang mismong individual na tinutukoy ni Shanks. Kaya ngayon, nagulat din siya sa itsura ni Imu. Napatanong dito bigla itong si Imu kung sino daw ba talaga itong si Gaban. Dahil currently, hindi niya alam na ito ang left hand man ng former Pirate King.
Pero ang sagot dito ni Gaban, one who knows of the world. Dahil alam natin na isa siya sa pinaka-experienced, isa sa may pinakaalam ng napakaraming sekreto sa loob ng One Piece verse dahil nga sa paglalakbay nila nila Roger before. Imbes na ipagpatuloy niyang pakikipaglaban at pakikipagsabayan dito kay Imu, after niyang bumaba sa Adam Tree, naglakad siya ng dahan-dahan na parabang nag-aura form pa siya dito habang nakatalikod kay Imu. Ang ginawa niya guys, nilapitan at pinuntahan niya itong si Luffy. Dinakot niya ito, kinuwelyuhan niya at dito niya ito sinimulang insultuhin. Sobrang disappointed daw siya dito kay Luffy. Akala niya malakas talaga ito. Akala niya overpowered talaga ito tulad ng sinasabi ng napakaraming individuals tulad ni Shanks. Pero ngayon clearly binugbog lang siya ni Imu, wala siyang kalaban-laban at niligtas pa siya ng isang matandang ermitanyo na tulad niya. Tinanong niya si Luffy, hindi ba siya nahihiya na kailangan pa siyang iligtas nitong si Gaban? Sinabi din niya dito na White Form, Emperor, Chosen One, Destined Boy, napakarami pa daw ng mga naririnig niya ng mga salita, ng mga titulo na tumutukoy at pumupuri dito kay Luffy. Pero hindi daw siya natutuwa, hindi niya nagugustuhan ang performance nito ngayon. Galit na galit at nanggigigil talaga itong si Gaban kay Luffy. Habang si Luffy naman hindi makapagsalita. Iniinda pa rin niya ang sakit, ang butas, ang wound sa kanyang katawan after siyang matusok ng Fragarak at ng Void Blade. Tinanong siya ulit dito ni Gaban, dito daw ba niya binabalak mamatay? Once na mamatay siya, ang lahat ng mga ipinagmamalaki niya, ang lahat ng ipinangako niya na peaceful life, ang pagprotekta sa country ng kanyang mga kaibigan, lahat ng yon hindi niya matutupad. Maging ang Elbaf Kingdom ay babagsak. Kaya biglang para bang naging seryoso dito si Luffy. Kinonfirm din itong si Gaban na hindi niya kayang protektahan si Luffy. Hindi kontra kay Imu. Dahil ayon sa kanya, walang po protekta ngayon kay Luffy. Hindi din sapat ang kanyang lakas para protektahan ito. Walang aasahan si Luffy. Kailangan niyang seryosohin ang laban na to. Pero dito, in-explain din ni Gaban na dapat daw, hindi dapat pinupursu nitong si Luffy ang pagiging Pirate King ng napakamasayahin na ine-expect na peaceful, napakamaayos, napaka-smooth ng flow para makuha ang titulo na yon. Dahil habang tumataas daw ang staircase, tumataas ang hagdan, tumataas ang ranking niya sa dagat, mas napakarami pa ng magiging napakalalaking kalaban niya. Once na maging Pirate King siya, mas marami pang matutuwa sa pagkamatay niya kaysa sa mga malulungkot. Sobrang daming gustong makuha ang titulo na yon. Sobrang daming gustong umupo sa trono ng Pirate King to the point na mas ikatutuwa pa ng karamihan ang pagkamatay niya. Kaya naman napakabastos, napakayabang and over-proud daw itong si Luffy na isipin na maa-achieve niya yon habang ginagawa ito ng napakamasaya, napaka-peaceful, na parabang napaka-easy go lucky lang niya. Hindi pa daw handa itong si Luffy. Habang sinasabi na kung ganun daw ang mindset ni Luffy, umuwi na lang siya. Bumalik siya sa kanyang homeland. Habang itinatapon itong si Luffy. Na dito guys, makikita nyo hindi siya itinapon para iligtas mula kay Imu. Itinapon siya dahil napipiko na talaga sa kanya si Gaban. Dito din guys, makikita natin hindi smooth, hindi para bang itinapon siya para maging ligtas nga. Nagpagulong-gulong si Luffy at mas lalo niya pang ininda ang kanyang wounds dahil sa pagtapon sa kanya ni Gaban. Si Luffy naman guys, although napipiko na din sa mga sinasabi ni Gaban dahil itinapon siya nito, dahil para bang iniinsulto siya nito, itinake niya ito hindi as an insult, kung hindi para mas lalong patunayan kay Gaban na hindi yun totoo. Habang si Imu nakatingin sa kanila na para bang patiently ino-observe niya kung anong ibig sabihin ni Gaban. Kung may alam ba talaga ito, kung ano at kung sino talaga ang matandang ermitanyo na ito. Immediately after that, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Gaban. Pagharap niya kay Imu, nag-launch agad siya ng isang named attack na ini-imitate ang form, ang stance ng isang mantis. Tinatawag niya ito na ang kanyang mantis axe technique, mantis plum. However, hindi yun ganun kalakas, parang simpleng atake lang na umiikot ang kanyang katawan. Rason kung bakit na-block yun ni Imu, napakadali lang. Napasabi dito itong si Imu na iniinsulto daw yata siya nitong si Gaban dahil itinapon niya si Luffy na para bang gusto niyang i-1v1 pa itong si Imu. Pero ang sagot dito ni Gaban kay Imu, alam daw ni Gaban na gustong gusto niyang patayin si Luffy. Nangangahulugan lang yon na pwede talaga siyang maging isang napaka-significant na threat. Tinanong din niya itong si Imu, hindi daw ba may kamukhang kamuka, may napaka-look alike na individual itong si Luffy before. Sinabi niya na baka daw kamukhang kamukha ito ni Joy Boy.
At dito biglang para bang nguminig ang laman nitong si Imu, na para bang may nagring na bell sa kanyang utak. Unang-una sa lahat, bakit kilala ni Gaban si Joyboy? Immediately dahil lamang sa small detail na yon na binanggit ni Gaban ang tungkol kay Joyboy, naging seryoso agad dito si Imu. Sinabi niya kay Gaban na identify yourself. Magpakilala daw siya ng maayos, sabihin niya kung sino talaga siya. Habang binubunot nitong si Imu ang panibagong napaka-OP na legendary sword mula sa former rulers 800 years ago. Ang bagong sandata na ito na para bang isang katana ay tinatawag na Bone Eater Sword or Bone Swallowing Sword. Ang pinagkaiba nito guys sa former na mga weapons na ipinakita niya before, ang ibang mga weapons na yon may aura lamang, may demonic aura. But this one literally may umiikot na para bang prowler, na para bang literal na demon dito sa sandatang ito. Ang malupit din sa sandatang ito guys, hindi talaga ito nag-work bilang isang sword. Bagkus, para bang isang long-ranged weapon. Kitang-kita natin dito kahit hindi malapit si Gaban, kahit hindi abot ng swinging range ng weapon ng sword na ito si Gaban, ang para bang prowlers, ang para bang mga black, mga demons na nakapulupot dito sa sandatang ito ang sumusugod sa kalaban. Habang inaatake si Gaban, umi-evade naman si Gaban, pero it is an undeniable fact na mas mahirap itong iwasan kumpara sa normal na pag-swing ng sword. Dahil kung sword lang iiwasan niya, titingnan niya lang trajectory nito, okay na. Pero ang mga prowlers na ito, pwedeng umikot-ikot, pwedeng bumago ng trajectory, pwedeng habulin siya parang mga homing missiles. Tinatanong dito ni Imu si Gaban, ano pang ibang nalalaman niya tungkol sa Void Century, na sinagot nitong si Gaban na may alam daw siya sa words of Joyboy, na para bang gusto niya talagang galitin lalo si Imu. Hindi natin alam kung literally totoo ito, kung talaga bang may nakita sila nila Roger sa Laugh Tale, or ang words of Joyboy ay para bang mga simpleng words, simpleng mga significant na phrases lamang na meron talagang nilalaman. Pero hindi pa natin yan mako-confirm dito, mag-proceed tayo sa chapter. Kinonfirm din dito ni Gaban na hindi din naman nila goal na para bang i-imitate, na para bang sundin, sambahin ang isang individual from the far away past tulad nitong si Joyboy. Ang goal daw nila ay ang i-see through. Tingnan kung paano matutupad ang dreams ng kanilang former Pirate King, ang pangarap ng kanilang captain na si Roger. Makikita din natin dito guys na umuubo na naman itong si Imu, na nagpapakita lang ng clarification, confirmation, may iniinda talaga siya dito. Hindi man atake mula kay Gaban, atake mula kay Luffy or atake mula kay Loki, most likely restrictions nga ito. Kaparehong-kapareho ito nang nakita natin nang mag-appear pa lang siya sa Orust Castle bago i-reveal ang kanyang form. Pero tinatanong niya dito, sino daw ang captain na tinutukoy nitong si Gaban? Habang fina-flash at ipinapakita itong si Luffy na galit talaga. Pikon na pikon din siya dito kay Gaban. Pinipilit at sinasabihan, inuutusan niya ang kanyang katawan na mag-heal up, which means ang Gear 5 form may ability, may capacity na mag-regenerate talaga. It's just that napipigilan niyo ng Fragarak before. Pero ngayon na bunot na yon, pinipilit na ulit ni Luffy na mag-heal para makabalik sa battlefield. Pero balik tayo kay Imu at Gaban. Tinanong dito ni Imu sino ang tinutukoy niya na captain. At dito in-reveal ni Gaban na ang tinutukoy niyang captain nila ay ang Pirate King na si Goldie Roger. Dito na nagsimulang uminit na naman ng dugo nitong si Imu. Dahil ayon sa kanya, naaalala niya kung sino si Goldie Roger. Hindi siya nagagalit kay Goldie Roger dahil isa nga itong Pirate King. Kung hindi, dahil nga sa mayroong D ito sa pangalan. Goldie Roger. Ang D sa pangalan na yon ang rason kung bakit nainis at napikon din siya dito. Dahil unang-una sa lahat, kinokontra nga lagi ng may mga D sa pangalan ng world government. Especially siya mismo as an individual. At hindi niya ine-expect na mismong ang Pirate King ay magkakaroon din ng D sa pangalan. Which means, talagang literally ang pagiging Pirate King nito ay isa sa mga instrument, isa sa mga way na ginagawa nito para kontrahin ng world government. Hindi lang yon, si Goldie Roger din ang rason kung bakit nagsimula ang Great Pirate Era dahil sa pag-reveal niya ng One Piece. Pero ang naging sunod na tanong dito ni Imu, kung gano'n na gusto nilang i-see through lang ang dreams, ang pangarap ng kanilang former Pirate King, ng kanilang captain na si Roger, bakit ang lahat ng mga crewmates nitong si Roger kasama na si Rayleigh, si Gaban at ang iba pa ay palaging pinoprotektahan si Luffy?
palagi siyang ginagabayan. Na sinagot dito nitong si Gaban na obviously, kitang-kita naman, talagang ginagawa ni Imu ang lahat ng kanyang makakaya, gumagawa siya ng paraan para i-eliminate, para patayin si Luffy. Which means, magiging threat siya in the future or magiging isang napakalaking obstacle ni Luffy para sa gustong i-achieve ng world government na nangangahulugan lang din ng magandang peace or ito mismong si Luffy ang itinutukoy nitong si Roger before nang sabihin niya na there will be someone na isisilang at isusurpass sila nito. However, napakaagap nila. And chances are, si Luffy ang tinutukoy ng mga individuals na ito habang pina-flash at ipinapakita sa mga panels ang mga individuals na gumabay at tumulong kay Luffy all throughout this time. Si Gaban, si Rayleigh, si Crocus, si Shanks, si Oden at maging itong si Whitebeard. Ang mga taong ito na naniniwala na may isang individual in the future na isisilang na isusurpass si Roger at kokontra, pipigil sa world government. Naniniwala siya na si Luffy yon. Especially since talagang nag-go out of his way itong si Imu para lang i-eliminate si Luffy. Pumunta pa nga siya sa Elbaf para lang patayin ito. Pero hindi yun itinanggi nitong si Imu dahil most likely alam niya hindi niya malilin lang itong si Gaban. Ang naisip na paraan dito ni Imu, instead na mag-focus siya na labanan si Gaban, bakit hindi niya lang patayin literally and directly si Luffy? Dahil as of now guys, after nga niyang butasin ng katawan ni Luffy, nakapag-iwan siya ng Prowler. Meaning pwede niyang gamitin ng Stigma para patayin ito. Isang sure hit, sure kill na atake na bubutas na naman sa katawan ni Luffy tulad ni Loki. The only difference guys here is that hindi Stigma ang binanggit dito nitong si Imu. Kung hindi, Enma. Pwedeng isa lamang itong discrepancy pagdating sa translations or baka panibagong weapon talaga ito. However, hindi yun hinayaan ni Gaban at agad siyang kumilos ng napakabilis para pigilan si Imu. Dito nga guys ay kitang-kita natin na tumalo ng napakataas itong si Gaban just right above nitong si Imu na para bang nagpe-prepare siya ng isang momentum attack, isang atake na magto-charge, maglo-launch ng napakabilis na momentum mula sa itaas. Pero nabanggit din dito ni Gaban na sa pagbuwelo niya ng kanyang mga axe, sa pag-angat niya nito mula sa kanyang harapan, lumalagatok na ang kanyang balakang, lumalagatok ang kanyang mga joints. Ayon kay Gaban, talagang hino-hold back na daw siya ng napakatanda niyang katawan na nangangahulugan lang guys na wala na nga din siya sa prime. Na ang susunod na atake niya ay hindi na ganun kalakas kumpara noong bata pa siya. Pero kitang-kita natin dito, umiipon na ng Conqueror sa haki itong si Gaban. Hindi pa nga siya naglo-launch ng atake, sobrang lakas na ng haki na naire-release niya. Makikita natin dito na habang itong si Imu nakafocus sa pag-atake kay Luffy gamit ang Enma, itong si Luffy naman, pikon na pikon. Ayon dito kay Luffy, kahit crewmate daw nitong si Rayleigh si Gaban, hindi niya ito papatawarin. Gagantihan niya daw ito. Na surely hindi niya man ito bubugbugin. Medyo pikon lang talaga itong si Luffy dito kay Gaban dahil sa ginawa niya kanina. Pero ngayon guys, sumunod na panel. Napakalupit, napakaganda. Literally hindi pa umaatake si Gaban, kumikidlat ng kanyang Black Lightning mula sa kanyang Conqueror's Haki. At ang Black Lightning na yon, almost muntik na talagang tamaan itong si Imu. Buti na lamang nasalag niya pa ito gamit ang Omen. Dahil kung hindi, possible na mag-inflict yun ng significant damage sa kanya. Imagine nyo guys, hindi pa yun ang named attack ni Gaban, haki pa lang niya yun, muntik niya nang tamaan nitong si Imu. Ganon kalakas ang former left-hand man ng Pirate King. Hindi pa man lamang naglo-launch ng atake si Gaban na putol lang isang parte ng branch ng Adam Tree kung saan doon nakatayo itong si Imu. Isipin nyo guys, hindi pa yun ang atake ni Gaban. Conqueror's Haki pa lang kaya nang pumutol ng puno. Just imagine kung gaano yung kalakas. Dahil dito, naisip na agad ni Imu na delikadong gagawing atake ni Gaban. Instead na basta iwasan lang ito, instead na basta para bang mag-aura farm tulad ng ginagawa niya kay Luffy at kay Loki gamit ang Omen, sinabayan niya na ito. Alam niya na delikadong ataking gagawin ni Gaban. Sa pag-launch ni Gaban ng kanyang atake na tinatawag niya na Shinmon 8,000 Fierce Leader, sinabayan naman nitong si Imu ng pag-launch ng atake gamit ang kanyang Bone Eater or ng kanyang Bone Swallowing Sword. Na clearly sa panel na ito guys, ino-overwhelm talaga ng atake ni Gaban ang atake ni Imu. Kitang-kita natin dito, literally almost umulan na ng slashes.
Almost para bang ang buong panel ay napuno na ng atake nitong si Gaban na for sure, imposibleng wala ditong tatama kay Imu. Chances are baka mablock niya ng Omen pero sigurado may tatama sa kanya dito. Ang problema lang guys, kung titingnan yung mabuti ang panel, ang Bone Eater Sword tumama din kay Gaban. Kitang-kita natin dito guys na after i-launch nitong si Imu ang kanyang Bone Eater Sword attack, binalot niya agad ang kanyang katawan ng Omen. At hindi lang yon, ginamit niya pa ang Xingtian Axe at ang Bone Eater Sword para mag-serve as cover. Dahil siguro iniisip niya dito na sobrang delikado ang atake ni Gaban at hindi siya pwedeng basta umasa lang sa Omen. Habang pinagtatawanan siya dito ni Gaban dahil hindi lang pala basta ang pagtama ng atake sa kanyang pinaplano nito. Binabalak ni Gaban na wasakin ang mismong terrain na kinatatayuan nitong si Imu. Rason kung bakit ang mismong branch na yon na kinatatayuan nila bilang battlefield nalaglag papunta sa underworld. At hindi lang yon, sa paglaglag nito, sobrang massive, sobrang laki ng branch na maging ang isang mountain sa underworld ay nawasak sa pagbagsak nito. Naramdaman at kitang-kita ng mga Straw Hat crew nitong si Loki, nitong si Ragnir at ng iba pa ang pagbagsak ng massive na tree branch na yon at dito sila nagsimulang kabahan. Paano kung si Luffy daw ang na-caught up sa ataking yon? Na sinagot naman ni Usopp na hindi, wala doon si Luffy. It is something far more stronger, something far more dangerous. Not first, hindi natin alam kung sinong tinutukoy nitong si Usopp. Si Imu ba o si Gaban dahil sa ginawa nitong napakalakas na named attack. However, sa pinakahuling panel guys, sa final scene, maiintindihan nyo ang mga bagay-bagay. Dahil dito, sa pagbabalik ni Luffy siguro after niyang mahil, after niyang makarecover kahit papano, nakita niya si Gaban na nakalupasay, nakahiga, hindi gumagalaw at putol na ang kanyang kaliwang braso. Literally, pareho na sila ni Shanks. At dito guys, mapapaisip kayo, nasaan si Gaban? Hindi natin mako-confirm, walang confirmation pero I think nandito pa rin siya sa Sun Realm. Naiwan siya after niyang palubugin nitong si Imu papunta sa Underworld. At ang rason kung bakit naputol ang kanyang kaliwang kamay ay ang atake, ang sabayan nila kanina. Habang ginagamit nitong si Gaban ng kanyang Shinmon, 88 Fierce Leader, di ba sinabayan siya dito ng paggamit ni Imu ng kanyang Bone Eater Sword and clearly sa panel na yon, tumama ang atake ng Bone Eater Sword sa kanyang kaliwang braso. Siguro yun ang dahilan kung bakit naputol ito. At napakalaki ng significance nito guys. Significantly, mababawasan ang strength, ang devastating attack nitong si Gaban and baka hindi na nga niya mapalagan pa si Imu kung bumalik ito. Especially considering na pwedeng lumipad si Imu at pwedeng bumalik lang ito right away. However, this is where the chapter ends but don't worry guys, magkakaroon pa tayo ng analysis video tungkol dito. Sobrang dami na pwede nating himayin mula sa chapter na ito. At para ma-notify kayo once na ma-release natin ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.